Guys, kwento ko pala sa inyo ngayon tungkol ulit noong naglilinis ako sa kwarto ko kasama si Lezel na pamangkin ni Mrs. Actually pang part 11 na ito dahil maraming ang nabitin sa part 10, samantalang noong bumagsak si Lezel sa kama ko ay akin na lang nakita ang kanyang ham na para sa akin ay sobrang sarap na kahit tinignan ko pa lang para malaman ko kung ayos lang ba siya pagkatapos niyang bumagsak ay hindi ko na ito tinatanong, ang tanging paraan na lang na aking ginagawa ay hinawakan ko na lang ang kanyang kamay sa mga oras na yun sabay hinimas ang kanyang ham na sobrang fresh. Ilang minuto naman ang nakalipas bumaba ako sa kama para tignan ang ilalim kung may mga alikabok pa ba tapos sabay kong kinain ang ham ni Lezel, habang unti-unti namang lumalabas ang mga kulay white na katas ng ham pero dahil sabik na akong makakain ng ham ulit, ay walang natira sa mga katas na galing sa loob ng ham ni Lezel dahil ang lahat ay aking kinakain samantalang siya naman, ay aking napansin na pumipikit siya sa sobrang sarap ng mga ingredients na ginagawa ko para sa kanyang ham, napasigaw at parang nabaliw ang mga mata ni Lezel sa mga oras na yon, na hindi ko rin alam kung gaano kamaganda ang naranasan niya mula sa aking ginagawa, dahil natakot akong mahuli ng aking asawa ay binilisan ko na lang, pinagbawalan kasi ako ni Mrs. na kumain ng ibang brand ng ham dahil ang gusto ni Mrs. ay yung sa kanya lang, sumabog ng pangatlong beses ang tanker ng tender juicy hotdog ko sa mga oras na yon, kaya sobrang saya ni Lezel dahil nakakatikim na naman siya sa aking tender juicy samantalang ako rin kasi yung favorite niyang brand. Pagkatapos namin maglinis sa kwarto ay lumabas na kami para maligo sa CR, dami ko kasing pawis pagkatapos kong gumawa ng masarap na buhay, hanggang sa labas na lang ako naligo at si Lezel naman ay sa loob ng CR, habang ilang minuto ang nakalipas hinahanap na naman ako ni Pinsan dahil may ipapaayos rin siya sa akin, samantalang para sa akin kasi ang ham yung pinakamasarap na pagkain na minsan mo lang rin matitikman.